Alright, magandang gabi po sa inyong lahat mga kababayan, Batang Maynila to it's. Diretso na tayo, wag na tayong magpatumpik-tumpik pa mga kababayan. Pag-usapan natin. Hindi. Mamaya na yan, ito muna pag-usapan natin yan. Yan po ang nakikita nyo sa screen ay walang iba kundi si Tony Rowena Guanzon. At ito na naman siya mga kababayan. Yung kanyang Facebook page ay binura na naman ng Meta dahil sa mga violations. Kawawa naman. Kawawa naman itong si Rowena Guanzon. Lagi na lang nabubura yung kanyang Facebook page. Ba't ba nabubura? Dahil maraming violations. Siguro hindi nagugustuhan ng Meta yung pagmumura mo. Yung mga BS mo. Hindi nagugustuhan ng Meta. Kasi unang-una, itong Facebook, marami nakakitang mga bata, marami nakakarinig. Maraming gumagamit ng Facebook ng mga bata, tapos naririnig sa'yo, tanda-tanda mo na. Mura ka ng mura, banat ka ng banat. Kaya siguro, nabura ng Facebook yung kanyang page. O, sabi dito ni Rowena Guanzon, meron daw sa kanilang sumasabotahe. Sino masasabotahe sa'yo? Wala. Sino sasabotahe sa'yo? Ano ba ang dahilan para sa magkaroon ng pagsabotahe sa'yo? Diba? Wala ka naman ibang binabanatan eh. Puro rin naman na hindi fake news. Puro paninira lang eh. Wala namang natututunan sa iyo yung kumbaga, hindi ka dapat patulan eh. Sa totoo lang, hindi ka dapat patulan kasi parang wala namang wenta yung mga banat mo. Ngayon sabi, meron daw na nabutahe sa kanila. Ang naglabas ng pahayag si Rowena Guanzon matapos umunong burahin ng Meta ang kanyang pangunahing Facebook page na may mahigit 500,000 followers. Ayon sa kampo ni Guanzon, hindi ito ang unang beses na nangyari dahil maging ang dati niyang page na may lampas ng milyong followers ay nawala rin noong nakaraang taon. O, 2 beses ka na pala tinatanggal ni Meta. Wala ka pa rin kadala-dala. Hindi ka kasi sumusunod sa sa guidelines eh. Pero matatama kang senator, lagi nabubura ang Facebook page mo. Ibig sabihin, hindi ka marunong sumunod sa mga alituntunin ng Facebook. Diba? Hindi ka marunong sumunod. Kaya lagi kang nabubura yung Facebook page. Diba? Kung wala namang dahilan para ikaw ay matanggal yung page, hindi ka naman tatanggalin ni Meta. O, tinatanggal ka, pangalawang beses na yan dahil ang dami mong violations. Ibig sabihin, hindi ka sumusunod sa community guidelines ng Facebook. Anak ng teteng ka. Tapos tatakbo ka pa na senator. Facebook hindi mo masunod. Ang ituntunan ng Facebook, hindi mo masunod. Ngayon tatakbo ka pa senator. Hindi mas lalo na. Di ba? Oh. Sa kanyang mensahe, sinabi niyang naniniwala silang may nananabutay umano sa kanilang hanay dahil sa kanilang matapang na panindigan laban sa umano'y abuso at korupsyon sa gobyerno. Hindi naman ganun eh. Alam mo, sa totoo lang, Mama Rowena Guanzon, wala naman ako nakikita yung sinasabi niyong paglaban sa paninindigan, yung inyong tapang. Nakikita ko panay kabastusan eh. Puro lang kayo puro lang kayo BS, puro kayo dakdak. Puro lang salita. Kasi kung talagang kung kayo ay lumalaban sa pang-abuso at korupsyon sa gobyerno, dapat idemanda nyo na. Abogado po kayo. Di ba dapat i-diretso nyo ng kasuhan yung mga sinasabihan nyo ng mga korap at mga pang-abusong mga government officials. Pero puro lang di kayo daktak. Kasuhan nyo na. Puro kasi ginagamit nyo yung Facebook para sumikat. Ito naman ang nangyari. Tinatanggal naman lagi ni Meta. Dahil hindi ka nga sumusunod sa guidelines. Napakasimple ng guidelines eh. Bawal yung mga salitang mga hindi magaganda
Mas lalo na sa YouTube siguro. Pag sa YouTube ka, baka lagi kang lagi kang strike. Sigurado. Hindi ka marunong sumunod sa sa patakaran eh. Oh. At sabi niya, hindi daw siya titigil sa kanyang adikain at patuloy pa rin siyang lalaban para sa kanilang paniniwala hanggang sa mga susunod na taon. Kabilang ang pagtingin nila sa 2028 elections. Samantala, kahit ang company Guanzon ang publiko na suportahan pa rin ang kanyang iba pang social media accounts habang inaayos ang issue ng kanyang pangunahing Facebook page. Okay, humingi ng tulong. Biruin mo, natanggal na pala yung 1 million plus na followers mo na Facebook page. Ngayon, natanggal yung 500 plus. Ano ibig sabihin nun? Ibig sabihin nun, hindi ka marunong sumunod sa patakaran ng Facebook kaya ka natanggal. Mansisisi ka ng iba. Di ba? Kasi kung wala ka namang ginagawang violations, hindi naman tapos na tatanggalin ni Meta yan eh. O baka naman marami talagang galit sa'yo. At lagi ka inire-report. Di ba? Anak ng teteng ka, Rowena Guanzon. Ito nga sabi dito sa comment, babasa ako ng isang comment, sabi rito, buti nga FB lang eh. At hindi siya binura sa mundo. Wag naman tayo umabot sa ganon. Diba? Wag naman tayo sumabot sa ganon na buburahin mo sa mundo yung isang tao. Wag po ganon. Hindi pa ako sangayon sa ganon. Kahit magkakalaban po tayo sa politika, iba-iba po yung ating mga paniniwala. Dapat po hindi po tayo humantong sa ganong klaseng pagkilos o gawa. Wag po kasi alam niyo mga kababayan, may naririnig ako, may nababasa ako mga post o vlogs ng BBM vloggers na meron daw banta sa kanilang buhay. Pinapagurgur daw sila ni Sara Duterte at ni Pulong Duterte. Sana naman wag po ganun kasi alam niyo sa totoo lang, ito na mga ating sinasabi, hinahayag ay ito ay ating opinion. Ay meron din naman kayo sariling opinion. May mga vloggers din naman kayo na banat-banat sa administrasyon, banat-banat sa kung kani-kanino. So dapat maging patas po kayo. Kung sa ganitong paraan may lalabas niyo yung mga opinion ninyo, hayaan niyo na lang po. Pero kung gagahantong kayo dun sa papagurgur ninyo, pangit po yun. Pangit na pangit po yun. Sana po wag ganun. Magkapikunan na tayo sa mga post, sa mga vlogs, pero wag naman po sana umabot na ipapagurgur mo yung tao. Malaking kasalanan po sa Diyos yan. Tandaan po ninyo, kapag ginawa nyo yan, sigurado po mas malaki po ang balik sa inyo. Alam naman ng Diyos kahit naman hindi malaman ng tao kung sino man. Halimbawa lang, may nangyari nga sa isang vlogger, na BBM vlogger, dahil meron nga daw di umanong banta sa kanilang buhay. Pag may nangyari, hindi man na malaman ng mga tao kung sinong nagpagurgor, pero alam po ng Diyos yan. Kaya wala rin po kayong ligtas sa Diyos. Diba? So sana po wag tayong humantong sa ganon. At ito mga kababayan, teka lang, payo kay Atty. Rowena Guanzon, gawa ka uli ng panibagong Facebook page. Tapos wag na po masyadong magmura, wag na po masyadong mag-BS-BS dyan, kaliwat kanan. At siguro gawin nyo pong makahulugan yung inyong page para po may silbi po. Hindi po yung ginagawa niyong platform para magmura kayo, siraan niyo yung inyong mga kalaban. Pwede naman siguro pero huwag naman sana umabot dun sa hindi na po sang-ayon sa mga rules ng Meta. Diba? Kaya natatanggal paano pa naging senador ka? O paano yung mga rules ng Senate? Hindi mo susundin. Anak ng teteng Huwag naman sana. At ito mga kababayan, pag-usapan natin na itong si Coco Pimentel, guys. Sabi ni Coco Pimentel, sabi ni Coco Pimentel, let's get a better unifier to run the Senate. Kumuha tayo ng mas mahusay na unifier na magpapalakad sa Senado. Okay, kasi sa totoo lang mga kababayan kung itong si KSP kung si KSP Cayetano talagang unifier, siguro maraming hindi magagalit sa kanya kasi
Ngayon nga mga kababayan, kahit kanino ako magtanong, ayaw nila sa Senado, sirang-sira na Senado. Dahil puro away yan eh. Puro away yan nangyari sa Senado eh. Oh, itong leader nila kasi, baka naman pasimuno. Diba? So, kung gusto natin gumanda ang takbo ng Senado, kinakailangan natin ng unifier. Mapagkakaisa niya yung majority at minority. Kahit na magkalaban sila sa politika, may-unify niya pagdating sa paggawa ng batas. Kaso nangyayari, banat dito, banat doon. Kunwari, praise God, mag-cite pa ng salita ng Diyos, magla-live selling, tapos bandang huli, babanatan yung minority. Walang maniniwala sa'yo, Mr. KSP Cayetano. Wala pong maniniwala sa inyo. Kinakailangan nyo pong i-unify itong Senado. I-unify po ninyo. Huwag nyo pong paghiwa-hiwalayin. Huwag nyo pong sirain ang institusyon. Kinakailangan po ng unity. Di ba? Kailangan unity. Basahin ko lang tong payag ni dating Senate President Coco Pimentel. Dating Senate President din to eh. Di ba? Ngayon lang ako talaga nakakita ng Senado na ang gulo-gulo. Ang dami po mga nagdaan ng mga Senate President, hindi naman po ganyang kagulo. Ngayon lang po talaga sobrang gulo. Simula nang umupo ito si KSP Cayetano, ang gulo-gulo. May habulan, may putukan, may sigawan, may walkout. Diba? Nakakahiya sa international community. Pero parang wala lang sa kanya eh. Diba? Ano yun? Wala lang sa'yo? KSP Cayetano? Wala lang sa'yo na masira ang Senado? Pagtawanan tayo ng ibang bansa? Importante sa'yo, magawa mo ang iyong agenda, sariling interes, pangit po yung wala pong mangyayari sa bansa natin kapag ganyan. Kaya hindi na nakapagpigil si Coco Pimentel. Sabi niya, kinakailangan natin ng mahusay na unifier na magpapalakad sa Senado. Nagbabala si dating Senate President Coco Pimentel na nahaharap umano ang Senado sa lumalalim na krisis ng tiwala ng publiko. Totoo po yan. Nawawala na po talaga ng tiwala ang publiko dyan po sa Senado. Kasabay ng mga kontrobersiya, bangayan sa loob ng kapulungan at mga isyong anya ay nakakasira sa kredibilidad ng institusyon. Sa kanyang pahayag, iginiti Pimentel na kailangan ng Senado ang mas matatag na liderato at pagkakaisa upang maibalik ang kumpiyansa ng mamamayan. The Senate must restore public trust and rebuild its credibility. Kinakailangan mabalik ng Senado ang tiwala ng publiko at maibalik ang kredibilidad nito. Direkta rin niyang tinukoy ang usapin ng liderato sa Senado at ang pangangailangan ng isang leader na kayang pag-isahin ang magkakaibang kampo. Let's get a better unifier to run the Senate. Kumuha tayo ng mas mahusay na tagapagbuklod upang mamuno sa Senado. Hindi po yung tagapag-divide. Lagi niyang sinasabi, let us divide the house. Hindi po yung ibig sabihin na talagang i-divide mo. Kasi yung mga ginagawa niya, alam niyo mga kababayan, akala niyo talagang kung kayo hindi niyo pa na-decode dito, hindi niyo pa alam kung ano talaga ang pagkatao na ito. Magugoyo kayo eh. Pabubudol kayo na ito eh. So, magaling siya magsalita, pero bandang huli, babanatan niya yung minority. So, hindi nakakatulong. May mensahe siya para sa kasalukuyang liderato ng kapulungan. Nag-volunteer ka to be a leader ng chamber. Chamber mo, tapos ang chamber mo walang magawa kasi puro kayo away. So baka maisip mo na hindi pala ako para rito. Hindi niya naisip yun eh. Sa totoo lang Bible reader ka. May panapanalangin ka pa, pailuhod-luhod ka pa, pataas-taas ka pa ng kamay. Pero bakit parang wala kang discernment? Di ba? Kasi kapag ikaw ay sabihin na natin may Holy Spirit, malakas ang may discernment mo eh. Hindi mo ba na-discern na ang gulo-gulo na dyan? Kaso ang problema kasi hindi niya tinatanggap na yung gulo dahil sa kanya. Sinasabi niya yung gulo kasi merong nanggugulo. So hindi daw sila ang magulo. Meron lang daw nanggugulo. So hindi mo talaga Hindi
Kapag ganyan po ang isang tao na lagi pong meron po siyang nasisisi, hindi niya po matanggap sa sarili na ang dahilan kaya nagkakagulo ay dahil sa kanya, wala po mangyayari. Hindi po talaga magkakaroon ng pagbabago. So baka maisip mo na hindi pala ako para rito. Hindi niya po naisip yun. Wala po siyang naisip na gano'n. Itinuturo pa nga niya yung mga gulo sa iba eh. Hindi niya matanggap yung gulo ay dahil sa kanya. Dahil sa kanyang liderato. Itinuturo pa niya sa iba. NBI. Kawawa nga NBI dito eh. Lahat itinuturo sa NBI eh. Ibigay na natin ito for the good of the chamber, hindi yung for my own good. Aray ko po. So sa pool si KSP Cayetano kay Pimentel. Huwag yung sarili mong kagustuhan. Huwag yung sa yung own good. Dapat good of the chamber. Ikabubuti ng chamber, hindi yung kasi kapit na kapit eh. Kapit na kapit sa kapangyarihan eh. Ayaw bitawan, ayaw bumitaw eh. Kahit, kaya nga di ba, lagi ko nasasabi, wala ka bang pakialam kung bumagsak ang kredibilidad ng inyong institusyon, yung Senado? Wala kang pakialam? Kasi kung meron kang delikadesa, dapat matagal ka nang nag-resign dyan at ibinigay mo na lang sa iba yung pagkakatiwalaan din ng minority para nagkakaisa ang Senado. Pero masyado kang selfish eh. Masyado kang self-righteous. Pasensya na sir pero yun po yung nakikita namin. So sana, makinig ka naman. Makinig ka naman sa sinasabi ng taong bayan. Mag-resign ka na sir. Ibigay mo na sa iba. Sabi nga ni Coco Pimentel, kailangan natin yung mahusay na unifier na magpapalakad sa Senado. Yung FAR. Yung para sa good of the chamber, para sa kabutihan ng lahat, hindi yung sa kabutihan lang ng sarili mo. Oh, di ba? Kung puro sarili mo iisipin mo, hindi na ang institusyon na Senado, walang mangyayari. Mas bibilib pa ako sa'yo. Masasabi ko pa na ikaw ay talagang sabihin na natin na maka-Diyos kung ikaw ay bababa sa pwesto at ibibigay mo sa iba dahil nakikita mo na hindi talaga para sa'yo. Hindi talaga para sa'yo. Darating ang oras, ang panahon, kung talagang ikaw ay para dyan, ibibigay sa iyo yan ng maayos. Pero kung ganyan ang gulo-gulo nyo, wala talaga. Ibig sabihin yan, hindi ka talaga para dyan. Hindi ka iniluklok dyan. Baka mangyari, kumbaga, pinilit mo. Di ba? Pati nga yung isang kasama nyo, si Bato. Munti ka pa mahuli. Siguro nagagalit sa'yo si Bato. Walang nga, ginawa mo ako sakripisyo para lang mapunta ka sa pwesto Diba? So, ayun lang po mga kababayan. Tama si former Senate President Coco Pimentel nang sabihin niya na dapat ang isang Senate President ay unifier po. Pagkaisahin ng Senado, pagkaisahin ng ang minority at majority sa isang purpose o layunin na talagang ang unahin po ay ang taong bayan, hindi po ang kanilang mga sarili. Hindi po pagtakpan ang mga may kasalanan, hindi po para pagtakpan ang magnanakaw, hindi po para pagtakpan ang isang pamilya, hindi po dapat ngayon, dapat unified po sila, nagkakaisa para po sa tama, hindi po para sa mali. Okay, so ilan po muna mga kababayan, tutok-tutok lang po dito sa Batang Maynila Toys sa iba pang updates. Ingat po tayong lahat. God bless po.